since alam na natin yung concept ng limits, try natin mag-evaluate ng ilang mga sample problems. So, evaluate the limit of number 1, the limit of the function x plus 3 as x approaches 5. Pwede na dito ang direct substitution, no? So, kung i-direct substitution natin, that is 5 plus 3, that is equal to 8. So, we can say that the limit of the function x plus 3 as x approaches 5 is equal to 8. Next, number 2, we have the limit of the function x cubed plus 7 as x approaches 0. Pwede rin dito ang direct substitution, no? So we have, kung 0 ito, that will become 0 cubed plus 7, that is 0. So, ang matitira na lang ay 7. So, the limit of the function x cubed plus 7 as x approaches 0 is equal to 7. And lastly, sa ating example, meron tayong the limit of the function x squared plus x minus 10 as x approaches 8. So, pwede rin dito, direct substitution, we have 8 squared plus 8 minus 10. So, we have 64 plus 8 minus 10. 8 minus 10 is negative 2 plus 64, that is positive 62. And so, we can say that the limit of function x squared plus x minus 10 as x approaches 8 is equal to 62. Dumako naman tayo sa ating next example, no? So, the limit of the function x squared minus 1 all over x minus 1 as x approaches 1. So, kung gagawin natin dito yung ginawa natin kanina na direct substitution, so we have 1 squared minus 1 all over 1 minus 1. No? So, ang numerator natin ay 0 at ang denominator din natin ay 0. So, ito ay indeterminate, no? Pag nakakita tayo ng 0 over 0 situation. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng gumamit ng direct substitution sa problem na to kasi wala tayong nakukuhang value. So, ano pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin dito, balikan natin yung ideya na diniscuss natin kanina when evaluating limits. No? So, kung maaalala nyo, ang ginawa natin dito sa problem na to ay tinignan natin yung point na gusto nating i-evaluate yung limit and then inisa-isa natin, no, kung saan manggagaling yung limit. So, from the negative side and then from the positive side. Okay. So, try natin gawin yun. Okay. First, i-graph natin si function of, yung function natin na x squared minus 1 all over x minus 1. Okay. So, kung i-graph natin siya, makikita natin na ito yung function niya, no? Pero, notice na dito sa parte ng ating function, there is a hole, may butas. Ibig sabihin, kapag sinubstitute natin si 1 dito, indeterminate or undefined ang lumalabas doon sa ating function. Ngayon, kung i-identify natin or i-evaluate natin ang limit, pwede tayong tumingin from the left side or the negative side, no? And then from the positive or papunta sa right side. So, ito yung negative and then ito yung positive side. Ngayon, maraming nalilito rito, no? Pero bigyan ko kayo ng paglilinaw. Kapag sinabi nating negative side, it doesn't necessarily mean na negative numbers. Ang ibig sabihin ng negative side dito ay kung ano yung nasa kaliwa ng x value na ine-evaluate natin. So, kung halimbawa, itong limit natin ay x approaches 1. Ibig sabihin, itong 1 na to na nasa x-axis natin, ito yung value ng 1, lahat ng number na nasa kaliwa niya, yan yung negative. Yan yung negative side. And then, lahat ng number na nasa kanan niya, yun ang positive side. Kaya meron tayong gantong approaches. Ayan. So, lahat ng value dito sa kaliwa ng 1 ay negative side. And then, lahat naman dito sa kanan ng positive 1 ay positive side. So, kung magkakataon na i-evaluate natin ang limit nito, as x approaches 3 naman, ang magiging negative side natin ay yung nasa kaliwa ng 3. Lahat na nasa kaliwa ng 3. And then, ang positive side naman ay lahat ng nasa kanan ni 3. So, in this case, si 1. No? So, lahat ng nasa kaliwa ni 1, yun ang ating negative side. At lahat na nasa kanan ni 1 ay ang ating positive side. Okay? Sana malinaw yun, no? Kasi maraming medyo alanganin doon sa topic na yun. Next is, evaluate natin sila isa-isa. So, from the negative side and then from the positive side. Okay, unahin natin si negative side, no? So, mula doon sa negative side, so kung meron tayo ditong 1, kasi lilinyahan ko na lang, no? Ayan.
So, ito yung ating x value, no? So, ito yung x-axis, ito yung x value. And then, kung manggagaling tayo sa negative side, ang pinakamalapit na pwede nating kunin ay si 0.9. No? 0.9. Ibig sabihin, kung ito si 1, andito si 0.9. Diba? And then, papunta tayo kay 1. So, ibig sabihin, mula sa negative side, papunta kay 1. So, tama lang yung ginagawa natin. So, if we are going to evaluate the limit of x squared minus 1 all over x minus 1 as x approaches 1 from the negative side, dapat manggaling tayo sa kung ano yung nasa kaliwa ni 1, which is for example 0.9. So kung manggagaling tayo sa 0.9 as our x value, and then papalapit tayo ng papalapit kay 1, pero hindi eksaktong 1 ha, hindi tayo exact na 1. So 0.9, next naman ay gagawin natin 0.99. No? Lalapit lang tayo. And then next we have 0.999. And then next we have 0.9999. Notice na hindi tayo eksaktong pumupunta sa 1. Nanggaling tayo sa 0.9 which is negative side ng 1, and then papalapit lang tayo ng papalapit sa kanya. Bakit hindi natin ini-eksakto? Kasi katulad ng ginawa natin, nung direct substitution natin, indeterminate ang lumalabas. So, ganito lang ang gagawin natin. So, if this is our x, ano ang ating f of x? No? So, ito yung ating f of x, no? And then, since alam natin yung f of x, isa-substitute natin yung mga values dito. So, kapag sinubstitute natin si 0.9 sa function natin, ang kalalabasan dyan ay 1.9. Kapag 0.99 naman, that is 1.99. You can try this with your calculators, no? Pero sa inyo ko naiiwan yan. Pag sinubstitute naman natin si 0.999 sa ating function, that is 1.999. And then, kapag sinubstitute naman natin si 0.9999, ang lalabas dyan ay 1.9999. Notice na ang values ng f of x ay nag-a-approach sa 2. So, ina-approach nila si 2. Therefore, we can say that the limit of the function x squared minus 1 all over x minus 1 as x approaches 1 from the negative side is equal to 2. Next, evaluate naman natin si limit from the positive side. Okay? So, bigyan ulit natin ng reference sa 1. So, kasi kinukuha natin yung limit as x approaches 1. And then, since we are evaluating sa positive side, manggagaling tayo sa kanan, papunta kay 1. So, ang pinakamalapit na naiisip ko na malapit kay 1, na galing sa kanan niya, ay 1.1. Diba? So, kung ito si 1, ito si 0.9 na nasa kaliwa niya, ito naman si 1.1 na nasa kanan ni 1. Okay? So, kung papalapit tayo kay 1, from 1.1, pwede tayong lumapit maging 1.01. And then, 1.001. And then, 1.0001. Again, hindi tayo eksaktong pupunta sa 1. Lalapit lang tayo ng lalapit. So, that is our x values. Ngayon, kukunin naman natin si f of x, which is, hindi ko pala nasulat, no? The limit of x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches 1 from the positive side. So, si f of x, ano magiging value niya, no? Okay, ito naman. Pag sinubstitute natin yung mga x values natin dito, ang lalabas sa 1.1 ay 2.1. Ang lalabas naman kapag sinubstitute natin sa 1.01 ay 2.01. Dito naman, that is 2.001. And then sa 1.0001, ang lalabas ay 2.0001. So imagine niyo, no? Kahit nandito tayo sa right hand side, ina-approach pa rin niya yung limit sa 2. So, nasa 2 pa rin. Ibig sabihin, we can say that the limit of function x squared minus 1 all over x minus 1 as x approaches 1 from the positive side is also equal to 2. Ngayon, nabanggit natin kanina, na-discuss natin kanina, na kapag ang limit of f of x as x approaches a certain number from the negative side is equal
to the limit of f of x as x approaches a certain number from the positive side naman, ibig sabihin, the limit exists. Okay? And napakita naman natin, no, na pareho sila nag-a-approach sa 2. So, ito yung negative. So, galing sa negative side, 2 ang nakuha natin. And from the positive side, 2 rin ang nakuha natin. So, we can say, finally, no, that the limit of the function x squared minus 1 all over x minus 1 as x approaches 1 is equal to 2. Na-evaluate na natin yung limit ng function x squared minus 1 all over x minus 1 as x approaches 1. Pero kung mapapansin nyo, yung method na ginamit natin ay medyo mahaba, no? Kasi kukuha pa tayo ng values and iisa-isahin natin, isa-substitute to sa ating function. And then gagawin natin siya both sa left side and then sa right side ng ating ina-evaluate na limit. So medyo matagal siya. Paano natin to masosolve ng medyo mabilis? So, ito, gagamit tayo ng mathematical methods para isolve itong ating limit. So, rewrite ko lang siya. We have the limit of x squared minus 1 all over x minus 1 as x approaches 1. Ang gagawin natin dito, unang-una, tignan natin kung meron ba tayong ma-factor sa numerator and sa denominator. Okay, so magpo-focus tayo sa ating function. Notice na sa numerator, pwede natin siyang i-factor into two terms. That is, x plus 1 and x minus 1. Yung ating denominator, hindi na siya ma-factor, so ikakopy na lang natin siya. Ayan. Next, ay mag-cancel tayo ng mga pwedeng i-cancel na terms. Mapapansin nyo na sa numerator, meron tayong x minus 1 and sa denominator, meron din tayong x minus 1. We can cancel them. Ayan. And then, ang matitira ay si x plus 1 na pwede na nating i-copy. Okay? So, i-rewrite na natin yung ating limit at ito na lang ang i-evaluate natin. So, the limit of x plus 1 as x approaches 1. So, mula rito, sa ating original na limit, since na-factor out natin and na-cancel natin si x minus 1, si x plus 1 na lang yung i-evaluate natin. So, by substitution, we have 1 plus 1 and that is equal to 2. So, nakuha natin yung sagot. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out.